paanyaya ni Kuya Jesus, manatili kayo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Kuya Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga." Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Nakakita na ba kayo ng puno, mga bata? Kung mapapansin natin, ang mga sanga na nananatiling nakakonekta sa puno ay nananatiling buhay at malusog at nakakapagbigay ng bunga sapagkat nakukuha niya ang sapat na tubig upang manatili siyang buhay. Subalit sa oras na putulin ng sanga mula sa puno, ito ay mamamatay na. Ito, mga bata, ang ibig sabihin ni Kuya Jesus sa ebanghelyo na ating narinig. Kinumpara ni Kuya Jesus ang ating relasyon o ugnayan sa kanya sa isang puno ng ubas. Si Kuya Jesus ang puno at tayo ang mga sanga. Kung paanong mahalaga na nakadikit ang sanga sa puno para manatili itong buhay at makapamunga, ganoon din naman tayo na nararapat kay Kuya Jesus. Kaya nga sinabi niya, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin." Kung tayo ay mananatili sa piling ni Kuya Jesus, ay magbubunga tayo ng masagana at patuloy na lalago sa kabanalan at pag-ibig. At kung tayo ay mahihiwalay sa kanya, tayo ay unti-unting mawawala ng buhay, katulad ng sanga na pinutol mula sa punong kahoy. Paano ba tayo, mga bata, makapananatili kay Kuya Jesus? Makapananatili tayo sa kanya sa pamamagitan ng ating palagiang pakikipag-ugnayan sa kanya sa panalangin. Dahil sa tuwing tayo ay nagdarasal, hindi lang natin nasasabi kay Kuya Jesus ang ating mga gustong sabihin sa kanya. Nalalaman din natin ang mga bagay na nais niyang ipaunawa sa atin. Makapananatili rin tayo kay Kuya Jesus sa tuwing naglalaan tayo ng oras na basahin o pakinggan ang kanyang mga salita na ipinahahayag sa banal na kasulatan o Biblia. At higit sa lahat, nakapananatili tayo kay Kuya Jesus sa pagtanggap ng mga sakramento, lalo na ang banal na Eucharistia, kung saan natatanggap natin siya bilang pagkaing nagbibigay buhay. Mga bata, sa ating pananatili kay Kuya Jesus, inaasahan din niya tayo na makapamunga. Ibig sabihin, ang pagmamahal at kabutihan ng kanyang ipinakita at ipinarana sa atin ay makita rin sa ating buhay. Kaya naman, ang hamon sa atin ng Ebanghelyo ay ang magmahal at gumawa ng kabutihan sa ating kapwa, sapagkat sa ating mabubuting mga gawa, lalo na ang kilos ng pagmamahal, makikilalang tayo'y mga alagad niya.